Imagine nyo, taong 1898, ang Pilipinas nasa gitna ng isang umaatikabong revolusyon, putukan sa mga bukirin, sigawan para sa kalayaan. Pero alam nyo ba, habang nangyayari yan, may isang ibang klasing laban na nagaganap hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa mga tahimik na bulwagan ng kapangyarihan sa ibang bansa. Ngayon, kilalanin natin ang isang bayani na ang armas hindi baril, kundi talino at prinsipyo. Ito ang kwento ni Felipe Agoncillo. So paano nga ba? Paano mo ipaglalaban ng isang bansa kung wala kang hawak na armas? Dito papasok ang kwento ni Agoncillo na magpapatunay na minsan ang pinakamatinding sandata ay yung utak mo at ang pinakamatibay na kalasag ay yung iyong paninindigan. Kasi pag sinabing bayani, ang naiisip natin agad, sundalo sa labanan, di ba? May hawak na baril. Pero may isa pang uri ng sundalo, yung sundalo ng diplomasya. Ang armas niya, mga dokumento. Ang bala niya, mga prinsipyo. At sa ganitong klasing digmaan, si Felipe Agoncillo ang ating general. Siya ang kauna-unahang diplomatiko ng Pilipinas. Okay, simulan natin ang kwento niya, ang sundalo ng diplomasya. Ang paglalakbay na to hindi nagsimula sa isang madugong labanan, kundi sa isang bayan sa Batangas, isang paglalakbay na magdadala sa kanya sa sentro mismo ng politika ng buong mundo. So sino ba itong si Felipe Agoncillo? Taga-Taal, Batangas siya. At hindi lang basta-basta ha, sobrang talinong abogado. Pero yung galing niya sa batas, hindi niya tinago. Ginamit niya to para labanan yung mga pang-aabuso ng mga praile. Ang resulta, binansagan siyang filibustero. Nako, delikado yan ha. Noong panahon ng mga Espanyol, pag tinawag kang ganyan, para ka na ring sinintensyahan ng kamatayan. Dahil sa bansag na yan, bawat anino sa paligid niya naging banta. Para makatakas sa halos tiyak na pagkakakulong o mas malala pa, wala siyang choice kundi lisanin ang Pilipinas. Ang kanyang kanlungan, Hong Kong. Pero alam nyo, yung pagtakas niya, hindi pala yun katapusan. Bagong simula pala. Kasi sa Hong Kong, doon niya nakasama ang iba pang mga revolusyonaryo. At di nagtagal, naging napakahalagang parte siya ng gobyerno ni General Aguinaldo. Yung abogadong tumakas, siya na ngayon ang magiging sugo ng isang bansang isinisilang. Dito na tayo sa ikalawang yugto, misyon sa mga higante. Mula sa Hong Kong, may mas malaki siyang haharapin. Isusugo siya sa pinakamalaking entablado ng mundo para harapin ang mga dambuhalang imperyo sa Paris at Washington. Simple lang yung utos ni General Aguinaldo pero sobrang bigat. Sabi niya, ipaglaban ang pagkilala sa kalayaan ng Pilipinas. Sa madaling salita, yung kalayaang ipinaglalaban natin gamit ang dugo at pawis, kailangan mong gawing lehitimo sa mata ng buong mundo. Grabe yung naging misyon niya. Parang isang world tour pero para sa kalayaan. Unang destinasyon, Paris. Doon nag-uusap ang Espanya at Amerika na parang kanila yung mundo. Tapos di pa natapos doon. Pagkatapos ng Paris, kailangan pa niyang pumunta sa Washington DC, sa puso mismo ng bagong mananakop para iparinig yung boses ng isang maliit na bansang gustong lumaya. Isang tao laban sa dalawang superpower. At dito na nagiging masakit ang kwento. Yugto 3, boses na hindi pinakinggan. Dala-bala niya ang boses ng buong sambayan ng Pilipino. Pero sa mga bulwagan ng kapangyarihan, parang ayaw nilang buksan ang kanilang mga tenga. Yung mensahe niya sa Paris, direkta at malinaw. Ang Pilipinas ay hindi isang produkto na pwedeng ibenta. Isa na kaming malayang republika. May sarili na kaming gobyerno. May konstitusyon. Kilalanin ninyo kami. Ang sagot sa kanya, ito, isang malaking bilog na zero, wala. Ni isang Pilipino, hindi pinayagang pumasok sa kwarto kung saan pinagdedesisyonan ang kinabukasan ng sarili naming bansa. Imagine niyo yun, pinag-uusakan ang kapalaran mo pero wala kang upuan sa mesa. Pero kahit isinara yung pinto sa mukha niya, sumuko ba siya? Hindi. Mula sa labas, binomba niya sila ng mga sulat, mga protesta, mga memorandum. Ginamit niya yung media, kinausap niya yung mga reporter para lang marinig yung panig natin. At nang mabigo siya sa Paris, dinala niya yung laban sa Amerika mismo. At dito natin makikita ang tunay na bigat ng laban na to. Ika-4 na yugto. Dangal at sakripisyo. Kasi yung laban na ito, hindi lang talino at tapang ang hiningi sa kanya. Hiningi nito ang lahat, pati na ang yaman ng kanyang pamilya.
At eto yung isang katotohanan na madalas nating makalimutan. Yung buong misyon na to, yung pamasahe sa barko, yung upa sa Paris, yung mga pinamigay na dokumento, alam niyo kung saan galing yung pera? Lahat yan galing sa sarili niyang bulsa. Hindi pondo ng gobyerno. Sarili niyang yaman ang ipinuhunan niya para sa kalayaan ng Pilipinas. At hindi lang si Felipe ang nagsakripisyo. Buong pamilya niya nag-alay para sa bayan. Habang si Felipe ginagastos ang yaman nila sa diplomasya, yung asawa naman niyang si Marcela, siya yung nagtahi ng pinaka-importanteng simbolo ng pag-asa natin, yung unang watawat ng Pilipinas. Talagang ibinuhos nila ang lahat para sa revolusyon. Sa bandang huli, alam naman natin ang nangyari, di ba? Naibenta ang Pilipinas sa Amerika sa halagang $20 milyong. Kung titingnan mo sa papel, parang bigo ang misyon ni Agoncillo. Pero yung tunay na tagumpay, hindi sa resulta nasusukat yun. Nasusukat yun sa dangal na ipinakita niya. Ipinamukha niya sa buong mundo na ang Pilipino ay hindi isang lahi ng alipin. Isa tayong lahi na may prinsipyo at handang ipaglaban ang ating kalayaan. At ito na yung huling bahagi, ang aral ni Agoncillo. So ano pa talaga ang iiwan sa ating aral ng buhay at sakripisyo ni Felipe Agoncillo? Para sa akin, ito yung pinakamalaking aral, na ang pagmamahal sa bayan ay maraming forma. Hindi lang ito nasusukat sa lakas ng braso o sa paghawak ng baril. Nasa talas din ito ng isip. Nasa tapang na humarap sa mundo, dala-dala lang ang iyong katuwiran at pag-ibig sa bayan. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Sa panahon natin ngayon, ano ang ibig sabihin ng tunay na sakripisyo para sa bayan? Ipinakita sa atin ni Agoncillo na hindi kailangan ng digmaan para maging bayani. Minsan, ang kailangan lang ay paninindigan. Maraming salamat sa pagsama ninyo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.